Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. In your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Let your sweet healing power just as a made us whole. Hello sa mga Pisma class. Hello mga kapatid. Patuloy po sa pagsiwalat sa katotohanan para maraming mga kaibigan natin, mga kapanalig natin na matuto sa mga katotohanan. At ipagdasal niyo po yung team natin sa ministry at ang Diyos po ay sobrang natutuwa sa ginagawa ninyo. Dahil sabi niya, ang may pananampalataya sa akin ay gagawa sa aking mga gawain. At yan po yung ginagawa natin, evangelization, preaching the truth, because sabi ni Father Gabriel Amort, we need to re-Christianizing the Christians. Dahil marami ngayon Kristiyano pero pagan yung mindset. Salamat sa inyo ha. Malaking tulong yung ginagawa ninyo. Kahit ilan lang yung manunood, makatulong po yun. Kahit isa lang yung ma-converted natin, malaki na yung reward natin sa kaharian ng Diyos. Amen. God bless. Ang bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 1, talata 39 hanggang 56.
Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at naggagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kaniyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kaniyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala na anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Shalom, papuri sa Diyos, sa lahat ko pong mga kasama, Prisma, at sa lahat na nagsubaybay, tangkilik, sumusuporta, lalo na nanalangin sa pinakaloob na channel ng Panginoon, Prisma Plus, at sa habol na pagnilay sa Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas. Sa araw ng Biyernes, Pitsa 15 ng Agosto 2025, nakapistahan ng pag-aakyat ng mahal na inang Birhen Maria, Assumption of the Blessed Virgin Mary. So sa simula po, at mapagpalang oras pala po sa bawat isa, at sana nasa mabuting kalagayan kung saan man kayo sulok ng mundo. Sa pansimula ay hingin natin sa Panginoon ang kaalaman para mabigkas at maisip po natin at maramdaman ang kanyang kagustuhan sa ating pagnilay sa Assumption of Mary na Ebanghelyo. So, sa simula, handa natin ating sarili sa presensya ng Panginoon sa pangalan ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa lahat ng oras, sa lahat ng biyayang aming nakamtan, kasama na po sa pagtugon mo ng
mga hinanaing po namin at sa mga nagpapadasal po sa amin. Salamat sa mga bagay na hindi namin hiniling, ngunit kusa mo pong ipinagkaloob. Salamat sa trabaho, salamat sa pagkain na amin nakain, sa hangin na amin nalanghap, sa dagdag mong lakas na binigay sa amin. Ganon din po sa pagpahaba mo ng aming pasensya at katatagan ng loob. At ganon din po sa mga nalampasan po naming pagsubok sa tulong mo po, Panginoon. Salamat po sa simbahang itinayo mo, O Diyos. Salamat sa aming mga kaparian, kaobispuhan, kasama na ang ating mahal na Santo Papa Leo XIV. Sa lahat ng mga ibinigay mo, Panginoon, patuloy po namin kayo pinupuri at pinapasalamatan. Salamat sa pagmamahal mong walang hanggan. Ngayon, Diyos, kami po ilalambing naman sa oras na ito. Padala mo po ang banal na Espiritu na sa aming pagnilay. Ipuin po kami at samahan na ang mamutawi sa aming mga bibig ay nagmulalahat sa iyo at sa aming puso't isipan ay nakasintro sa iyo din po, Panginoon. Tinataas din po namin ang aming mga sarili, ang aming kahinaan, ang aming mga hinanaing at mga hinanaing sa nagpapadasal po sa amin na hindi mo pa po natugon. Alam po namin na tugunin mo po ito sa tamang panahon. Sa iyo rin po namin tinataas ang aming mga trabaho, ang aming mga pangangailangan at pangangailangan ng aming mga mahal sa buhay. Ganun din po, Panginoon, sa mga mahihina sa pananampalataya. Ipuin mo po sila, Panginoon, lalo na po sa mga kapatid po namin sa kaibayang pananampalataya. Kasama na po itong mga kapatid namin Hudyo at mga Muslim at iba pang mga relihiyon na hindi tugma sa kagustuhan mo at pagturo. Sa iyo rin po namin tinataas ang lahat ng mga kaparian, kaobispuhan, ang mahal na Santo Papa Leo XIV at sa lahat ng mga nangangailangan po, Panginoon, ay tugunin mo po na po. Kasama na po kami, O Diyos, at sa mga may sakit sa loob at labas ng hospital, kasama na po ang aming ninang SP na nasa ICU ngayon. Puin mo ang iyong pagpagaling na kamay, Diyos, na may balik ang kanyang lakas, ang kanyang lahat na maging normal at makasama naman po namin siya sa pagpuri at pagpasalamat sa iyo. Panginoon, ikaw lamang po ang masasandala namin sa maliit, malaki at imposibleng bagay para sa amin. Ang lahat pong ito ay aming pinapasalamatan tinataas sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na namumuhay at panahari kasama mo at ang banal na Espiritu, isang Diyos sa kapanahunan ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Mama Mary, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. Lahat ng mga anghel at banal sa langit, panalangin mo po kami. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Hallelujah. Kami
daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Hallelujah, Hallelujah. Mi ay gawing mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 1, talata 39 hanggang 56. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinagsasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinglahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang walang ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. So, mapagpalang oras po ulit at napakaganda ng ating narinig na Ebanghelyo. At mahaba-haba po ito. Ngunit kailangan talaga para mabuo ang pagkaintindi po natin
sa nasusulat. So ang ating mahal na ina sa panahon na yon na pagkatapos sinabihan po siya ni Archangel Gabriel, Angel Gabriel, no? Si Michael, tungkol sa kanyang pagbubuntis, annunciation, doon po sa palagi nating pinupuntahan sa Nazaret. At siya po'y naglakad o sumakay sa kamilyo o anong paraan sa panahon na yun para makarating sa Juda, sa tinatawag na lugar ng Inkarim. So na palagi rin natin pinupuntahan kung saan ang kanyang pinsan na nabuntis na hindi manganak at baog, no? Baog at matanda na. At narinig po natin ang pangalang Zacarias. Napakahalaga po ito dahil ito yung prophesize ng mga nibiim, no? Na darating ang paghahanda sa daan ng Panginoon. Ang sa kapatid nating Hudyo, ang kanilang pagkakaalam at yun din ang sinabi ng ating Panginoon na ang pagbalik ni Nebiim Eliyahu na palagi nating binibiro na tuwing Pesak ay ang unang gabi ay pinaglaanan ng isang baso ang Nebiim na si Eliyahu Hanabi, isang Nebiim. So yun po, no? At nabanggit po sa ibang talata na ito pong Hanabi, the prophet Hanabi, na si Eliyahu o Elijah ay babalik para pa ihanda. Ay sabi ng Panginoon ay dumating na. So, sa pamagitan ni San Juan Bautista. So ito yung binisita ng ating mahal na ina. Kung tayo ay nagro-rosary, so pangilang misteryo ito ng galak ay pangalawa. Visitation of Mama Mary to her cousin Elizabeth at Inkarim. Malapit lang po sa kinaroonan po natin dahil kung may sarili kang car, no? At ganitong panahon sa Shabbat ay 15 minutes nandun na po. Pero mula sa kinaroonan ng ating mahal na ina sa Nazaret papuntang Jerusalem kung saan tayo naroon ay mga 134 yata kung hindi ako nagkakamali o 100.
Di naman nalampas ng 150. Di mula rito, papunta naman ng Inkarin, 17 kilometers yata, no? Parang ganun. So, ganyan, kalayo, no? At ayon sa tradisyon, ay nakaabot siya ng 3 araw na paglalakbay patungo Inkarin mula sa Nazaret. So, ang binati ni Mama Mary, si Santa Elizabeth, sa kanyang bahay, no? Kung titingnan natin sa realidad, yung binisita ng ating mahal na ina, si Santa Elizabeth, ay doon po yun sa tinaguan sa kanya ni San Zacarias, doon sa burubundukin ng Inkarin. Ang distansya po mula sa kanilang bahay ay mga mahigit 2 kilometro po, no? Dahil palagi tayong pumupunta roon. At yung bahay po nila ni San Zacarias at ni Santa Elizabeth, kung saan ipinanganak si John the Baptist, ay nakapangalan sa kay John the Baptist, nakalagay doon, no? John the Baptist Catholic Church, no po. So, pag pumunta ka mula sa bahay po nila, kung saan isinilang si John the Baptist, papunta doon sa binisitahan ni Mama Mary nung binubuntis pa niya si Saint John, na sa sinabi ko pong burubundukin, ay madaanan po ang Mary's Spring, tinawad po sa pangalan ng ating mahal na Birhing Maria ang spring doon, dahil siya po ay nanatili po doon na tumutulong kina San Zacarias at Santa Elizabeth. Doon siya nag-iigib, doon siya naglalaba, no? Ginamit po niya habang nandoon po siya, no? Sa Inkarin. So madaanan po yan, parang nasa kalagitnaan ng distansya ng 2 bahay, no po. Nandyan po sa video natin kung ano po. At doon po natin na tinagpo nung pumunta rito kasamang pilgrimage ng ating butihing pari, no? Na ating spiritual director ng Pismo Plus, Reverend Father Darwin Gitgano. So doon ko po siya tinagpo, no? Kasama ng aking asawa. Kasama po sila ni Brother Paul Alima. So nagkita-kita po kami doon mismo sa ibaba ng Church of Visitation, no? So tinatawag po namin dito yung pinuntahan ni Mama Mary ay 2 church doon, tinatawag ng Twin Church, no? Sa Inkarin. Dahil po sa itaas, doon po nagtagpo ang 2 babae
At dito sa baba ay may simbahan din po na maliit kung saan sa tradisyon ay doon tinago si Baby John the Baptist na nung hinahunting na po sa Bethlehem ang mga 2 years below na mga bata, lalaki, para papatayin dahil sa 3 hari na hindi na bumalik kay Haring Herodes. So, tinago po doon ayon sa tradisyon sa ilalim ng kuweba sa baba ng kung saan tinagpo ni Mama Mary o binisita si Santa Elizabeth. So, doon kami tagpo ni Father Darwin doon sa baba. Dahil hindi na po ako umakyat doon sa taas sa Visitation Church. So, doon kami nag-usap na lang po sa baba sa isang church doon sa ibabang parte ng Burubundukin. Napakataas ito na bundok, no? Mula doon sa bahay nila, no? Sinasabi ko mga almost 3 kilometers. So yun po, no? Narinig po natin na ang sanggol ay gumalaw at puspos ng Espiritu Santo si Santa Elizabeth at ang mga nabanggit niyang mga salita ay yun ang ginagamit natin sa ating dinadasal po sa Santo Rosario. So karamihan po dito ay nagamit po sa Santo Rosario. At balikan ko konti si San Zacarias. Ano po? So, may mga talata rito sa Patras. Yung pag annunciation kay Elizabeth, in-announce sa pamagitan ni San Zacarias doon sa templo nung siya ay nag-insinso. Sabi ng mga kapatid natin sa Kaybayang Pananampalataya, kalimutan ko tong nandoon sa Bohol na hindi maniwala, no? Bakit daw si San Zacarias ay ordinaryong pare na hindi sila naniwala na makapasok mag-insinso doon sa Holy of the Holies, dahil po hindi nila alam ang tradisyon ng mga Hudyo. Anong pinalitan si Aaron bilang pare doon sa ilang ay buong lipi ni Levi, na ito'y binabanggit na natin ng ilang beses, 2 yata, na ang saserdote o pare ay nagmula sa lipi ni Levi maliban kay Aaron, no? Dahil lipi din si Moses at Aaron, Miriam ay lipi ni Levi, no? Isa sang mga anak ni Israel o ni Jacob o ni Jacob
sa una niyang asawang si Leah. So, si Libby, anak ni Leah at ni Jacob o Israel. So, yun ang lipi niya na pinanggalingan ng mga kaparian ng ating mga kapatid na Hudyo. So, isa po si Zacarias. So, sa ating pagtanong sa ating kaibigan po ritong Rabay, na ang Libita, hindi lahat po ay pari, kundi may blood of priesthood sila. Pero, sa bawat lipi, kung ang anak ni Moses ay 10 na lalaki, sa lalaki po ay kailangan magpili sila ng bawat sa anak nilang 10 ay isa ang pari dyan na piliin nila. So kung nagpili na ang mga anak ni Moses, dahil hindi naman siya nakapunta rito, dala ang Israelites from Egypt, ay yung mga anak niya, dahil Levita po sila. So bawat anak niya, kung ilang lalaki dyan, ay mamili silang ang isa sa kanila pare. Kung siya lang mag-isa na lalaki, ay pare din siya, no? Automatic. So ngayon, sa mga pare, sa isang lipi mo, kung 10 ang pare mo, ay pili sila ng isang pinakapunong pare sa kanilang lipi. So, diyan nakatuka si San Zacarias. Isa siyang punong pare sa kanilang lipi. Yun nga, mga punong pare lang ang makapag-insenso sa Holy of the Holiest, no? Sa templo. Pero, tandaan po natin na yung mga punong pare ay, ang mga pinunong pare ay magpili din sila sa pinakamataas na pare. Sa panahon ng ating Panginoon na siya ay hinatulan, ay siya ay si Caiaphas, no? So ang tatay ng asawa po niya ay si Anas, na dating high priest, no? So ibig sabihin, kahit pinalitan na po si Anas ni Caiaphas, nanatili pa rin siya pinunong pare, no? Sa kanyang lipi. So baka insenso pa rin siya. Kasi hindi pwede mag-insenso ang ordinaryong pare, no? Kaya ibig sabihin, kung kayong magkapatid na lalaki ay 10 sa isang lipi, sino ang inyong ama? So, kayong 10 na may mga anak na lalaki, ay pipiliin sila ng kanilang pare, no? So sa mga anak natin, kung 10 tayo magkapatid, di 10 ang pare. So sa 10 pare, magpili sila ng isang high priest. Yung high priest naman, yung mga pinunong pare, ay magpili naman sila ng isang pinakamataas nila na pare. So yun po, sa atin po,
Hindi po lipi ang sa ating Katoliko. Ang sa atin po ay kung pari ka, pag naordinahan ka, patuloy yung pag-aaral mo, patuloy yung kung makitaan ka na handa ka na po na so i-ordin ka po, no? Bilang talaga ka bilang obispo. So may hinahawakan na po yan ng obispo, pero nakapasilong pa rin ang katuruan sa simbahan na hinahawakan ng Santo Papa. So ang mga obispo natin, ilang buwan pa lang po, ay pumili ng Papa, no? So yun ang pinaka-highest priest ng sa libil na Hudyo. So ibig sabihin, yun pala sa mga Hudyo. So mahirap lang dahil itong mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, interpret, no? Hindi bumabase sa kumukuha sa tradisyon, no? Yun nga, magkasalungat minsan dahil pag tinanong mo po rito ang mga Hudyo, yun talaga ang tradisyon po nila sa libita, no? Sa pari. So hindi pwedeng magkamali dahil sila yung gumagawa at sa kanila yon ang katuruan na kung anong pagpili nila ng kanilang pari sa lipi ni Libby. So punta tayo rito sa kagalakan ni Santa Elizabeth. So puspos siya ng Espiritu Santo, no? At isang sinalita po niya rito na napaka-controversial, no? Sa mga kapatid natin sa kabayang pananampalataya, ang lumabas sa simbahan ay tinayo ng ating Panginoon, no? Sabi po ni Santa Elizabeth, no? Pinagpala ka sa babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Ibig sabihin, ang mahal na Birheng Maria ay mapalad. Tama naman po. Pangalawa, sinabi niya, pinagpala, no? Ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. So, tungkol na ito sa Panginoong Jesucristo. At siya'y nagtaka, no? Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? So, ito yung pinagkaguluhan, no? Ng mga kaibayong pananampalataya dahil yung Panginoon ay sa kanila yung ordinaryong tao din, no? Na tinawag ni Santa Elizabeth, no? Na ina ng Panginoon. Ibig sabihin, ang laman ng tiyan ng ating mahal na Birheng Maria ay si Jesucristo na Panginoon. Sa kanila yung Panginoon parang ordinaryo lang, no? May power pero hindi Diyos. Pero kung palaliman po at hanapin talaga ang ibig sabihin ng Panginoon ay Lord and God, no? So sabi ni Santa Elizabeth, no? Mapalad daw. Anong rason na bakit mapalad ang ating mahal na inang Birheng Maria? Sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinagsasabi sa iyo ng Panginoon. Sa totoo lang po, kung titingnan natin, may pagkakaiba, no? Dahil si San Zacarias ay nagiging pipi. Bakit nagiging pipi siya?
dahil hindi siya naniwala sa mga bagay na ginawa na ng Panginoon Diyos. Oh, anong ibig sabihin? Sa sitwasyon po nila na hindi sila magkaanak, baog, si Santa Elizabeth, at matanda na. Ibig sabihin, wala nang buwanan, no? Ngunit, nagtaka siya at hindi siya naniwala. Hindi niya na alaala o naisip na ang pinanggalingan po ng kanyang lipi ay ang iba sa kanila nangyari, no? Kay Samson. Hindi rin yun na magkaanak. Ilan pa? Sino yung propeta? Si Samuel. Yung ina ni Samuel yata, kung hindi ako nagkamali. No? Hindi rin magkaanak. At ganun din ang nangyari kay Mama Mary. Si Santa Ana at si San Joaquim, ay hindi na magkaanak. So, itong mga taong nauna po, tulad kina Abraham at Sarah, hindi talaga nanganak. Hindi nagpakita yung tatlong anghel na nagsabi, na announce na pagbalik niya sa isang taon ay manganak si Sarah. So, yun, doon na technical po si San Zacarias. So, nagiging pipi siya. Bakit si Mama Mary? Hindi. Na siya ay nagtanong din, no? Paano siya daw na wala ngang siyang asawa. At ayon sa ibang mga tradisyon na ating narinig po sa ating kaparian, na hindi pa nga, wala pa nga buwanan ang mahal na ina sa panahon na yun. Nagtaka siya, no? Ngunit ang nasulat ay yun lang, no? Na wala siyang asawa. Paano siya? So, ibang tradisyon na marinig po natin na hindi nga siya, wala nga siyang buwanan na dalaw, no? Pero kahit dito sa nasulat, nagtanong talaga po siya, no? Paano siya mabuntis na wala siyang asawa, walang nakagalaw sa kanya? Paano? So, pinaliwanag ng anghel, no? At pinaalam sa kanya ang tungkol kay Santa Elizabeth, no? So, bakit wala siyang natanggap na parusa? Dahil ito ang kauna-unahang nangyari at wala na. Sa kanya lang nangyari ito, na isang birhen. Yung iba, hindi naman birhen yun. Ang diferensya doon ay matanda na sila, wala nang dalaw buwan-buwan. So yun ang at marami ang nangyari. Pinagkaloob ng Panginoon na mabuntis. Ito, walang gumalaw. So, birhin, paano, no? So, yun ang kagandahan ng pagpapaintindi sa atin ng simbahan na itinayo ng ating Panginoon. So, nung nasabi na ni Santa Elizabeth sa ating mahal na Birheng Maria, ay ang ating mahal na ina ay nagpuri sa Panginoon. Yan nga, may Magnificat na. At kinakanta po natin ito sa simbahan, no?
Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Kanina nga nung nagbasa ko, akala ko'y kanta na. No? Pero, yun talaga, no? At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. itong mga sinalita niyang ating mahal na ina, controversial dito, no? Bakit daw may dogma po tayo na walang bahid na kasalanan ang mahal na ina dahil preventive salvation ang sa kanya, no? Ibig sabihin, hindi pa siya nagkasala, pinaproteksyonan na siya ng Diyos. No? So, ang sa kanila ay nagkasala si Mama Mary. No? Parang lalabas na eksperto pa sila kaysa Panginoong Diyos. Na yun ang ibinaba na dogma ng simbahan na tinayo ng ating Panginoon. No? So, naging controversial sa kanila. Parang sinusukat nila ang kaalaman at ang misteryo ng Panginoong Diyos. No? So, iba talaga. No? Dito ay sa kanyang Magnificat, dito niya inilabas, no, ang kahangahangang Diyos at kung paano ang Diyos gumawa ng kanyang mga tunay na lingkod na pinakita po niya ang pagmamahal at sa mga hindi tumalima ay marinig din po natin. So, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ito po. Bakit? Kung hindi ka naniwala na mabuntis ka at hindi siya nag-oo, wala talaga. No? Imidagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono. Totoo naman po. Ang ating Panginoong Diyos Ama ay kung sinong gusto po niyang gamitin, kung ikaw ay isang hari na hindi nakakilala po sa Kanya at palaging gumagawa ng hindi mabuti, ay di darating ang panahon na tanggal ka po sa pagkahari o parusahan po ang isang hari. Tulad sa kay isang hari na kinuha niya po sa ang laman ng templo, kung hindi ako nagkamali, sa Babylonia, na ginamit nila sa kanilang kapistahan na pagano, no? Na ininterpret ni Daniel na nakasulat. So, yun ang nangyari. Doon sila kinabahan at natakot dahil nagkasala po sila sa Panginoong Diyos. So, sinabi ng ating mahal na Birheng Maria rito, ipinikita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ng isipan. Ibinabagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono. At itinataas ang mga nasa abang kalagayan. So, marami siyang itinaas. No? Si San Pedro, si San Pablo, tinaas kahit nagsakripisyo at nag-alay ng buhay para sa kanya. Itinaas siya talaga. Binusog ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. So, hindi lang ibig sabihin na nagutom pisikal. Binusog din tayo kanyang mga pinili ng salita ng Panginoon, lalo na ang salitang siya ay
pag-ibig, no? Na ibahagi natin. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel hanggang ngayon, kahit nagkasala sila, tinutulungan pa rin makadipinsa sila sa ngayon sa sitwasyon na palaging hinahagisan ng mga malalaking missile, no? Sa awa ng Diyos, may mga damage pero hindi masyado ano po. So, yun ang pagtulong ng Panginoong Diyos sa lahi ni Abraham magpakailanman. So, hindi talaga pabayaan ng Diyos ang Israel. Ngunit, maramdaman po nila yung kaparusahan. Hindi lamang po sa makita, kundi sa kanilang sarili. Dahil hindi nila tinanggap po ang Panginoon Jesucristo na Misaya o Mashiach, na nga palagi silang sumisigaw-sigaw dyan sa sinaguga, lalo na po pagka may ganitong mga sitwasyon. Dito tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. So, nakita natin ang sitwasyon po roon, no? Ilang beses tayong bumalik-balik doon. So, pag doon tayo sa Mary's Spring, tapos aakyat ka po doon sa Church of Visitation, pwede mong palaliman, isipin ang sitwasyon ng mahal na ina sa panahon na 3 buwan siya doon na natili sa pagsilbi sa kanyang pinsan, si Santa Elizabeth, no? Tiningnan ko pa nga, no? Dahil matulis yung bundok. Buti ngayon nung pagdating ko rito 2 dekada nakalipas, ay hindi pa masyadong ganyan ka na inayos masyado, no? May mga akyatin ka pang mga hindi magandang mga daan. So yun, so hinihingal na nga sa moderno ng daanan, lalo na ng panahon pa ng ating mahal na ina sa pagtulong kay Santa Elizabeth. So ganyan ka, ano, ang sitwasyon doon. Makita mo kung paano magmahal ang ating mahal na ina, na pinakita niya sa kanyang pinsan na mag-alaga kahit sa ganyan lamang kadali, no? 5 buwan, 3 buwan, dahil 6 na buwan na ang sinapupunan ni Santa Elizabeth sa panahon na yon. So alam ng mahal na ina ang sitwasyon ng kanyang pinsan. Sa pag-igib pala, hirap na. At bakit kailangan po niya? Nandiyan naman si San Zacarias. Pinakamataas na pare si San Zacarias. Ano po? Posibilidad na tuwing Sabado ay naglalakad po ito papunta ng templo, no? Parang konting diferensya yung temple o Willing Wall going to Harnok, no? Sa trabaho ko dati sa pagdating ko rito 2004, mga 1 oras kalahati yata na lakad. So dagdagan mo po sa Inkarin siguro mga
1 hour and 45 minutes. 15 minutes pwede. Pag dyan na sa highway na dinadaanan ng train, kung pababa ka, papunta ka roon, 15 minutes siguro, hindi na nga aabot eh. Silayan mo na po roon. No? So, ganyan ang sitwasyon, no? Sa at paglaan niya ng oras at kanyang lakas para matulungan ang kanyang pinsan. So balikan ko po si San Zacarias, hindi ito masyado maka full time kay Santa Elizabeth, dahil kung kailangan na mag-insinso sa Holy of the Holies, kung sa kanila ng time na lipi, may mga gagawin pa, yung pag-aalay sa mga kasalanan at sa mga nag-aalay para sa panganay nilang anak na lalaki. Kung ang ialay ay baka, natural. Sa isang araw, kung 10 baka dyan, natural, hirap. So, hindi naman lahat kayong pare ay magsagawa dyan. May tuka-tuka naman. Pwede kung ang kanyang lipi ay kailangan sa linggong yan, may babalikan niya talaga. Ano po? No? Wala ng templo. Willing wall na lang. Western wall tawag. Pero sa Hebrew, kutel. So, yun po. No? Isipin mo ang sakripisyo ng ating mahal na ina. 3 buwan. Naglakad mula sa Nazaret papunta rito. Dumaan sa Jerusalem. Punta na Karen. Tapos pag 3 buwan, balik naman sa Nazaret. So, yun po, no? So, challenge po sa atin ay kung hindi pa natin nagawa ng ating mahal na ina, pero ano to, work of mercy, nagawa tayo ng paraan na makatulong din sa nangailangan. At tingnan niyo po ang inyong sa paligid po ng inyong bahay, no? Kakatabi nyo lang ang nangangailangan. Huwag nyo naman po magpagkaitan. Sikapan lang po na matulungan. Hindi naman sa lahat ng oras nakasandal na po sa atin. Mali naman po yun, dahil ginawa po natin silang tamad. Pero kailangan gagawa din po tayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon, lalo na sa pagtulong sa mga mahihirap. No? Dahil pag tumulong tayo, lalo na walang nakakaalam, no? Dahan-dahan na tayo nagtatayo ng ating tahanan doon sa pinapaganda ng Panginoon ng ating bahay doon. O silid, sabi niya, dahil maraming silid na pinapaganda na. So, ganyan talaga, no? So, happy feast ulit, no? Dahil ito yung nilay natin ay ang gospel ng Biyernes. So, sa aking pagbabalik, kung mahabol pa natin, ay yung Sabado naman po ang ating pagnilayan. So, maraming salamat po ulit sa inyo, sa inyong tangkilik, pagsuporta, at sa ating YouTube, dahil ito sa Facebook lang, kung makita po ninyo ang ating Facebook Plus
YouTube channel, paki-subscribe naman po, like, and post the notification dyan, po, para ma-update kayo. So, salamat ulit at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at ibigay ang lahat ng pangangailangan natin at pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwang na nangailangan. Shalom, Beletra o papuri sa Diyos. God bless us all at shout out po sa ating mga kapatid, sa ating kumadre Ma'am Milagros Barido Magno ng Toronto, Canada. God bless din po, kumadre. At ingat palagi dyan. Exercise paminsan-minsan para ang galaw-galaw, no? Tulad sa shoutout din po sa ating guwapa utod o Akuti Yafa, no? Pesma Florencia Valdez. Amin po. Amin talaga. No? At kung bukas ng sa linggo ay magpadala ka na ngayon ng nilay mo para sa linggo. So, shalom, Beletra, tuloy papuri sa Diyos. God bless us all. Shalom, shalom, shalom. Diba pa siya? Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu.
Espiritu